Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C! Emergency! Emergency! Hello po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Gary C. At nanonood po kayo ng Gabay sa Kalusugan. Ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa itlog. Itlog. So ano po ba ang health benefits ng itlog at ano po ang risk ng pagkain ng itlog? Siguro naman lahat tayo kumakain ng itlog. Maliban na lang po dun sa mga may allergy, no? So yung mga nangangati pag kumakain ng itlog, hinihika at kung ano-ano pa, malamang hindi sila kumakain ng itlog. Pero alam nyo po ba na marami pong health benefits ang pagkain ng itlog? Medyo madalas ko marinig sa pasyente, Dok, okay ba kumain ng itlog? Mataas ang kolesterol ko, may high blood ako. Aba, pwede naman po. Kaso, ang tanong, anong luto ng itlog? Siguro naman kung fried egg, bawal yan. Pero yung mga hard-boiled, soft-boiled, o kaya yung mga iba nagluluto ng itlog pero hindi gumagamit ng mantika, no? Alam ko nga, may kilala ako nagluluto ng itlog, ginagamit niya tubig lang. O kaya yung special na frying pan, no? Pero bago natin pag-usapan tungkol po sa health benefits at yung mga posibleng health risks ng pagkain ng eggs, bigyan ko muna kayo ng konting trivia. Okay. So pag-usapan po natin ang tinatawag na egg trivia. Kayo po ba? Alam nyo po ba paano malalaman kung ang itlog ay fresh o kaya luma na? Hindi na sariwa? Ito pong isang paraan. Ito, nag-experiment po ako nito ang fresh na egg pala, para malaman mo talagang fresh ito, ilublob nyo po sa tubig. Pag ito po'y lumubog, ibig sabihin fresh. At kung ito'y medyo lumulutang-lutang, old na yung egg na yan, o matanda na, o luma na. Subukan nyo po baka may mga misis na hindi pa alam yung sikreto na yan subukan nyo ilublob nyo po si Mister. Yung itlog pala. Bakit naman si Mister ilublob nyo. Malalaman nyo ngayon kung fresh o kaya old na yung egg. Okay? So isang paraan yan in-experiment ko yan, i-try nyo po yan Actually sa isang experiment pa, paano mo malalaman kung yung itlog hard-boiled na o kaya fresh pa na hindi pa naluluto? Ipaikot mo pala siya sa table pag ang itlog ay hindi pa luto. Halimbawa, ang bilis ng mabagal ang pag-ikot. Pero pag ito'y luto na, hard-boiled na, subukan nyo po, iikot nyo yan sa mesa. Ang bilis ng ikot niyan, no? So, isa palang paraan yun. Ito pa mga trivia to Ano bang difference nung brown egg tsaka yung white egg? Madalas ko marinig kasi yan gusto ko yung organic. Yung organic, naku, fresh yan. Fresh na egg yan ang maganda. Yung brown, masustansya yan. Pero alam nyo po ba na walang kinalaman ng sustansya sa kulay ng balat o yung shell ng itlog? Kasi po, pag pinag-usapan natin ang nutritional difference ng brown saka egg na white egg, walang difference po yan. Nagkakatalo yan dun sa ano bang pinakakain dun sa manok na nangingitlog. At the same time, depende rin dun sa environment nung itlog o ng itlog tuloy nung manok. Halimbawa, yung manok masyadong na-stress dun sa environment niya, iba parang tao din yan So kung stressful yung environment, tapos hindi pa maganda yung kinakain na itong mga manok na ito, maaaring kukunti ang makukuha yung sustansya o nabawasan ang sustansya ng inyong kinain na itlog. Ano pa? Ang chicken eggs po, mapa-brown man, mapa-white o mapa-blue, walang kinalaman yan sa sustansya. Ang kulay, depende lang sa breed ng inahin. Anong breed? Yung lahi. Siguro, depende sa lahi ng manok. Iba-iba. Iba-iba rin ang kulay ng labas ng kanilang itlog, no? Tapos, ang brown saka white eggs, anong lasa? Pareho lang. Kasi sinasabi lang, masusarap daw yung brown kaysa sa white eggs. Hindi rin totoo yun. Dahil ang egg pala, walang kinalaman ng lasa sa kulay ng shell. May kinalaman yan
kung fresh ba yung itlog na yan, o luma na yan, matagal na, o kaya depende sa inyong pagluto. Siyempre, di ba? At depende dun sa kinain ng manok na nangitlog. Ayan, so dami nyo natutunan mga trivia. Ha? Eto pa, may misconception na mga brown eggs daw, yung shell nito ay mas matigas o mas makapal kaysa white eggs. Hindi rin pala totoo yan. Base sa mga sinasabi-sabing mga pag-aaral na ang shell daw ng egg, pag bata daw yung manok na nanganak, mas hard ang shell. Aba, parang tao din na pagbata, mas matigas, no? Parang ganon. Tapos, pag old chicken na pala yung nanganak, mas thinner ang shell. Di parang tao din, pag may edad na, mas marupok daw yung shell. Di ba? Pag tao, ganon din, may osteoporosis. Di ba? So, tingnan nyo, ha? Aba, yung itlog pala, parang sa tao. Lulubog daw yan pag ito ay fresh. Tapos, may osteoporosis yung tao pag matanda, yung shell ay madaling mabasag. Tapos, kung bata pala yung itlog, mas hard ang shell. Tingnan nyo naman. Ito pa isa, yung kulay ng egg yolk, di ba? Bakit yung tinatawang kulay pula, di ba? Itlog na pula, Actually, dilaw naman yan, di ba? O kaya medyo orange-orange sa ibang nakikita ko, medyo dark orange, no? Alam nyo ba, na yung kulay pala niyan ay may kinalaman sa nutritional difference. Kung mas pale pala yung yolk, isabihin maputlang dilaw, mas mababa ang sustansya. Compare mo sa darker yung kulay. Dahil pag dark yan, mas kulay orange yan, o kaya dark yellow, mas mataas yan sa tinatawag na carotenoids. Ito po yung mga luteins, beta-carotene, yan yung mga nagbibigay sa atin ng antioxidant o pangkontra sa oxidation process na may kinalaman sa mas malinaw mata, 'di ba? Na madalas yung marinig yung lutein o beta-carotene sa mga carrots, 'di ba? Yung nagbibigay din ng kulay ng carrots na orange, yan po yan yung beta-carotene. Kasi sinasabi na ang vitamin A ay mayaman tayo sa vitamin A mula sa itlog at mula din po sa mga carrots na nagpapalinaw ng mata. O yan, bago yan. O ito pa. Sa tingin nyo, ang isang manok sa isang taon, ilan ang kaya niyang iluwal na itlog? Ano sa tingin nyo? May maghuhula ba? O type nyo nga dyan sa baba. 12 sa isang taon? O 100? Hindi. Ang isang manok ay kayang magluwal. Luwal, tama ba ang term ko? Luwal ng itlog. Ng 250 na itlog sa isang taon. Lalo na kung ito yung mga tinatawag na high-producing, well-fed, mga backyard hens. Yung talagang inalagaan talaga at pinakain ng tama. Isipin mo, 250, ang dami pala no? So, ilang tray yun, no? So, sa isang tray, 12. Pag di-divide mo to sa 12, more than 20 trays to. Okay? At ang pinakasikat na tanong, palaging maririnig natin, eto, which came first? Yung chicken or the egg? Diba? Palaging tanong yan. Ano bang nauna talaga? Yung manok ba o yung itlog? O yung itlog muna o yung manok? Yan, sasagutin ko. Mamaya, sasagutin ko yan. So, makinig muna kayo at punta na po tayo sa ating lecture proper. Okay? So, eggs. Alam nyo po ba na ang egg ay masustansya? Lahat tayo ay pwedeng kumain ng itlog, except siguro yung mga may allergy. So, ang egg ay masustansya. Bakit? Dahil may taglay po ang itlog na 13 essential vitamins and minerals and amino acid. May kasama pang omega-3 fatty acid. So, yung omega-3, madalas natin marinig, di ba? Kumain ng mga isda, mga taba-taba ng isda. Pero hindi lang po ang isda ang may omega-3 fatty acid. Na ang omega-3 ay, siyempre, alam natin, maganda sa puso, maganda yung magpababa ng mga bad cholesterol, nagpapataas ng good cholesterol yan. At ang omega ay ginagamit din yan, yung omega-3 ginagamit ko sa mga pasyente may mga arthritis kasi may anti-inflammatory yan na property, nababawasan yung mga maga-maga na mga joints. So, ang itlog ay magandang source ng omega-3 fatty acid. O yan. Ngayon, ang isang itlog, more or less, mga 80 calories yan. 80 calories. Ang pinag-uusapan natin yung mga average na egg, no? Hindi naman yung sobrang liit, hindi naman sobrang laki, yung mga average. Doon sa 80 calories na yan, masasabi mo na yung yolk, yung dilaw, mga 60 doon sa 80 calories na yan, 60 nanggagaling po yan sa egg yolk.
At doon sa puti naman, sa white egg, mga 20. More or less, para may idea kayo na yung yolk ang mataas sa calorie. Ngayon, pag pinag-usapan natin ng egg, ang egg, lalo na yung egg white, ay mataas naman sa protina. So, between the two, ang calorie, mas mataas ang egg yolk, pero ang protina, mas mataas po sa egg white. Kaya yung mga may liver problem na mahina yung kanilang albumin sa katawan, mababa, pinapakain niya namang egg white. Yan ang reason kung bakit kayo pinapakain. Albumin na tinatawag. Protein po yan. So, ang egg ay mayaman sa mga good fats, meron niya mga vitamins, may mga minerals at antioxidants. So, ano yung health benefits ng egg? Ito po. So, pag-usapan natin yung eggs health benefits. Number 1 po dyan, mayaman sa nutrients. So, nutrient-rich ang mga eggs. So, ano po ba ang nutrient value ng egg? Ang nutritional value po ng egg ay ang mga sumusunod. Sa dalawang itlog po, dalawa, para mas medyo swak yan sa pangangailangan ng katawan nyo. Sa dalawang itlog, meron po tayong makukuhang 82% ng vitamin D na kailangan ng ating katawan. Ibig sabihin, ito yung required daily allowance. Yung kailangan ng katawan nyo para maging normal ang pag-function nito. So, 82% ng vitamin D, pwede natin makuha yan sa pangangailangan ng katawan natin sa dalawang itlog. 50% of folate. So, yung folate, mahalaga yan sa ating red blood cell. 25% of riboflavin, importante yan sa mga nerves. 40% of selenium. Yung selenium ay parang immune booster, kamag-anak ni zinc. Then may vitamin A, vitamin B, vitamin E, minerals, and iron. May iodine, phosphorus, saka sulfur. So, yan yung mga sangkap na nutritional value ng pagkain nyo ng dalawang itlog. By the way, yung sulfur content, yung pinakadulo dyan, yung sulfur, yan ang isa sa dahilan kung bakit pag tayo'y kumain ng itlog at tayo'y medyo napautot, yan, may amoy parang sulfur, parang amoy gas na masangsang dahil po doon sa sulfur. Yan din ang laman ng mga red meat o kaya mga gulay na high in fiber, na kapag kumain kayo ng mga red meat, high in fiber, pag medyo napautot kayo, medyo gassy ang amoy. Rotten egg pa nga ang description ng iba dahil yan sa sulfur content. So kung titingnan nyo, yan po yung nutritional. Ngayon, ano naman yung iba pang benefits ng pagkain ng egg? Ang egg ay mayaman sa high quality protein. So, ang itlog, kino-consider natin yan na perfect protein source. Alam mo, magic ang egg kasi ang egg, Mother Nature, yan ang parang superfood na tinatawag. Superfood. Bakit? Dahil sa sustansyang taglay nito. So, ano po ba yung sinasabi natin na ang egg ay highest quality na protein? Kasi ang eggs ay may number 1 na pinaka nabibigay sa atin yan ay yung protina na tinatawag natin building blocks ng ating buhay. Ano ibig sabihin ng building blocks? Yan yung importante para sa ating strength, yung lakas natin, pag-repair ng mga muscle and tissue. So, pag kayo'y nagkaroon ng mga injury or dahil sa aging process, kailangan natin ng protina. Yun nga lang, pinapalimitahan natin ang pagkain ng mga protinang pagkain kung meron na tayo mga ibang sakit tulad ng kidney problem. So, ang isang itlog lang ay makakakuha ka ng mga 6.3 grams ng highest quality protein na kailangan ng ating katawan. Bukod dun sa protina, may kasama pang iba yan. Bukod dun sa protina, meron niya mga tinatawag na 9 essential amino acid na importante para sa muscle growth, para sa recovery pag tayo nagkaroon ng injury, at maintenance para sa normal functioning ng ating katawan. So, mahalaga po ang pinag-uusapan nating egg. Number 3, ang itlog ay mayaman sa good cholesterol. So, mali na po yung sinasabi na bad cholesterol ang pagkain ng itlog. Ako po, pinapayo ko sa mga pasyente ko, hard-boiled egg o kaya soft-boiled egg. Pwede kayong kumain ng hanggang 2 sa isang araw. Pwedeng araw-araw, pwedeng 3 times a day, depende sa inyong kagustuhan. So, safe po yan. Yung tinatawag natin mga bad cholesterol, yan po yung mga low-density lipoprotein o bad cholesterol na nagkukos ng heart attack o pagbabara ng ugat at kung ano-ano pa. Yan ay mga saturated fats na tinatawag o mga trans fats, kadalasan galing sa mga prinito, mga pagkain na prinito. Yan ang number 1 na dahilan
kung bakit inatake sa puso o kaya nagkakaroon ng stroke. So yan po yung bad cholesterol. Pero ang egg po ay good cholesterol po yan. Ang egg ay nagpo-provide po ng great source of vitamin D, na mahalaga ang vitamin D. Kasi ang vitamin D, bukod sa alam natin, nakakapagpatibay ng ating buto, o sunshine vitamins nga ang tawag dito, tumutulong ang vitamin D para ma-absorb yung mga calcium, mga phosphorus na ating nakukuha sa pagkain. Mini-maintain niya na healthy ang ating ngipin, saka ang ating buto. So, ang vitamin D ay tumutulong din po yan sa muscle function at sa immune system natin. Kaya nga may mga pag-aaral na ang vitamin D ay pwedeng ibigay sa isang tao para lumakas ang resistensya laban sa COVID. Yan po ay base na sa pag-aaral. Number 5, ang itlog ay pwede rin makatulong sa weight management o yung mga taong gusto medyo pumayat. Bakit? Kasi kung ang almusal mo, halimbawa, minsan nangyayari sa akin, nagmamadali ako, kakain lang ako ng 2 hard-boiled egg, 1 basong tubig. Abay, nandun na ako sa clinic hanggang umabot ako ng hapon. Mula umaga hanggang hapon, nandun ako, dire-diretso lang ako, wala akong kain-kain, tubig lang ng tubig. Okay naman, nakakayanan naman dahil sapat na po yung naibibigay niyang protina at dahil nga sa taglay nitong good cholesterol, nagkakaroon ka ng extra energy. At pag kumain ka ng egg, pansinin nyo, hindi ka madaling magutom. Kaya magandang panlipas gutom to. For example, nagmamadali ka, kagaya ng ginagawa ko, kakain lang akong 2 egg, hard-boiled egg. Okay na po yun. Yun nga lang, pag umutot ka, expect mo na yung sinabi ko, di ba, kanina. So, binuboost niya yung energy level mo, in-increase niya yung parang metabolic activity ng katawan nyo, dinedelay niya yung paglabas ng pagkain sa stomach nyo. So, palagi may pakiramdam na puno. So, maganda po yan sa mga gusto magbawas ng timbang. So, bukod doon sa 5 na nabanggit ko, ano pa yung iba pa, no? Kasi marami pong benefits ang egg. Ito pa. Among the best dietary source of choline. Ang choline po, mahalaga po yan for our brain. So, yung mga nakikinig po na medyo naglalaps na yung memory ko, madalas natin marinig na isa sa mga vitamins, yung mga choline na tinatawag, ay pwedeng i-take nyo dahil nakakatulong yan para gumanda ang memorya nyo. So, choline, ginagawa din ng atay natin yan. Pero syempre, habang nagkakaedad, humihina na yung paggawa ng ating atay ng mga choline, kailangan natin nakukuha din to sa ating mga kinakain. At isang source na maganda ay ang pagkain ng egg. Mayaman din to sa vitamin B. Mahalaga to sa normal cell functioning natin, sa paggalaw ng ating buong cellula ng katawan, sa brain and spinal cord development, lalo na during pregnancy. So yung mga babaeng buntis, pwede kayong kumain ng hard-boiled egg kasi meron tong choline na maganda sa memory. Tumutulong din to sa cognitive development ng inyong mga sanggol. So yung mga bata, pwede rin pakainin kung tutuusin, di ba? Hindi lang yung mga may edad ang medyo nangangailangan ng mga sustansya for memory. So yung mga bata, pwede rin pakainin yan. So ang egg is a very good source of choline. Doble ng amount ng choline na po-produce ng pagkain ng itlog. Okay? So tandaan niyo yan. Then nabanggit ko kanina, good source of omega-3. So number 7, omega-3. Ito yung mga tinatawag na polyunsaturated fatty acid. Mahalaga po ito kasi ang ating brain, ang ating heart ay kailangan bigyan natin ng proteksyon. At ang isa nagbibigay ng protection yan ay ito mga tinatawag na essential fats. Essential fats, di ba? So, kung kayo po ay kumakain ng itlog, napoproteksyonan nyo pala. Pati yung inyong paningin. So, make sure na palagi kumakain kayo ng egg. So, 2 eggs, more or less, nasa 100 milligrams yan ng omega-3 fatty acid. So, may nakukuha pa tayo ibang source, yung kagaya ng isda. So, pwede nyo idagdag ang pagkain ng isda sa pang-araw-araw. Number 8, ang egg ay mayaman sa antioxidant. So, yan po yung vitamin A, vitamin E, selenium. So, importante yan for retina function. Meron ng egg na mga lutein, saka yung tinatawag na zeaxanthin. Ito'y nakakatulong po sa mga may katarata, saka yung mga tinatawag na age-related macular degeneration. So kung kayo po ay may paglalabo ng mata, lalo na kung may mga katarata at itong binanggit kong macular degeneration na kadalasan sa mga may edad, yung pagkain ng egg ay malaking may tutulong sa inyo.
So, number 9, it boosts nutrients intake, lalo na pag kayo po'y aging na. Siyempre, habang nagkakaedad kayo, kailangan nyo ng dagdag na sustansya. So, pag kumakain kayo ng egg, ito'y una-una, mura, economical na tinatawag, at maski saan na, bibili naman natin, madali naman to ma-digest, high quality protein and vitamins and minerals po ito. So, nakakatulong to ng malaki. At, ang itlog ay may tinatawag na leucine, ay isang amino acid na importante po ito para sa ating muscle development. So, pag sinamahan nyo ng vitamin D, omega-3 fatty acid content ng egg, plus choline, lahat po yan mahalaga sa normal brain function. So, yung mga nagkakaedad na medyo nagkaka-Alzheimer, medyo ulyanin, may dementia, pwede po ito. Number 10, ang itlog ay sumusupport sa mental health. Nalaman na pag kumakain pala kayo ng itlog, nababawasan po yung inyong anxiety, depression, at nakakatulong din to magpakalma. In a way, nakakatulong din magpaantok o nakakatulong para makatulog kayo na tulog kayo na maayos. Kita nyo, ang dami palang benefits ng pagkain ng egg. Pero syempre, kagaya ng sinabi ko, palagi naman pag may benefits, meron din minsan risk. So, maaring unang risk na nasa isip nyo, allergy, no? Yan ang unang-una. Pero ito po ang mga posibleng health risk naman ng pagkain ng itlog. Eto. So, ano yung eggs health risk? Number 1, high risk of salmonella. Ano yung salmonella? Ang salmonella po ay isang bakterya na nakikita po yan sa loob ng egg. Magtataka ka minsan bakit wala namang crack yung egg? Wala naman tumutulo doon. Ibig sabihin, walang butas. Bakit nagkaroon ng salmonella infection? Hanggang ngayon, hindi natin alam ba't nagkaroon ng mga salmonella or mga germs, bakterya na pumapasok sa egg. Pero namamatay naman to kung linuto yung itlog, linuto nyo maigi, okay. So, kailangan pala i-cook nyo lang ng well. So, yung mga umiinom na mga halimbawa, soft drinks ba yun na hinahaluan yung raw egg? Doon mas malaki ang tsansa na magkaroon kayo ng mga infection na dulot ng salmonella. So, it's a kind of food poisoning. So, food poisoning po yan. At as I've said, maiwasan po natin yan kung linuto nyo maigi bago nyo kinain ng itlog. Number 2, ayan na, allergies. So, very common po, may mga mailan-ilan siguro sa mga pasyente ko na talagang pag kumain ng egg, nagpapantal-pantal, nangangati. May iba, nahirapang huminga kasi isa sa allergen po yung egg. Ganon din yung gatas. So, yan dalawang yan, mga dairies na tinatawag natin, even keso. Pag meron po kayong mga allergy reaction sa food, kadalasan yan, tatlong yan kasama. So, allergy-causing food, lalo na sa bata, ang itlog. So, make sure, kung meron pong nakain na itlog, tapos biglang nangate, nagpantal, nahirap pa huminga, daling kagad yung bata sa hospital o sa clinic para matingnan. Bukod dun sa pagkain ng egg na nagkakaroon ka ng pantal-pantal, may kasama yung pagsipon, nasal congestion, naduduwal, nasusuka, at madalas kinakabag. So, yan yung kadalasan na epekto naman ng egg sa mga taong may allergic reaction. Number 3, biotin depletion. Ano ibig sabihin nun? Yung biotin, mahalaga po yan para sa ating hair growth, sa kuko, yung mga ganyan. So, pag kumakain din kayo ng hilaw na egg, yung hindi nyo linuto, halimbawa, mami, hinaluan nyo ng egg, hindi nyo masyado na luto yon o sandali lang, no? Pwedeng yung raw egg, nakain nyo, mag-cause din biotin depletion. Bakit? Yung raw egg, mayaman sa albumin. Yung raw egg na may albumin po, meron po yan tinatawag na isang protein na avidin. Avidin. At ito po nagpapababa ng inyong biotin. So, pag bumaba yung biotin, expect nyo po, maglalagas yung buhok, at yung iba dyan, nangihina, pakiramdam niya, palaging nanglalambot. Yung kuko, nagiging brittle, nangyayari po yan dahil sa lack of biotin. Ayan. Then, number 4, yung nabanggit ko kanina, pinapalimitahan din yung pagkain ng egg because of its high protein content sa mga tao may mga kidney problem. Lalo na po pag may kidney failure na pinapalimitahan ng pagkain ng protina. Kaya pinapalimitahan din ng pagkain o pinapaalis ang pagkain ng mga red meat dahil masyadong mataas sa protina na mahirap kainin ng isang tao may kidney failure dahil hindi na niya ito nailalabas at nagkukos pa ito ng pagtaas lalo ng creatinine. So, yan yung mga kadalasan na dahilan. So, may kidney illness po, medyo either
limitahan o tanggalin, depende na sa ipapayo ng inyong doktor. Okay? So, yan po yung mga yan. Ngayon, mabalik tayo dun sa ating pinag-usapan kanina na nabitin. Eto, which came first? Yung manok ba o yung itlog? Anong nauna? Kayo nga tanungin ko, anong nauna sa tingin nyo lang? Marami nagsasabi na manok daw. Marami din nagsasabi na itlog. Pero kayo tatanungin ko, bakit ang babae, pag tinawag ng misis, sinabi ng misis doon sa asawa niya, hoy, siguro may chicks ka, no? Chicks ka, no? Pipilitin. Hindi, umaming ka, may chicks ka eh. Hindi talaga, may chicks ka, umaming ka. O, di ba? Bakit ganon? So, ang babae pala, kinoconsider na chick. Eh, di ba pag medyo senior citizen na, may edad na yung chick, ang tawag mo, chicken na yan. Di ba? Di ba tawag nyo? Chick, tsaka chicken. So, doon pa lang magtataka ka bakit ang babae tinawag na chicks? Chicks! Tapos pag lalaki, ano tawag mo? Wala. Ngayon, ito yan. Tatanungin ko kayo ngayon, sinong una na nilikha? Babae ba o lalaki? Ayan. Ano? Di ba, nauna yata yung lalaki, di ba? Hindi naman nauna yung babae. Tapos, wala pa rin yung ahas nun Nauna yung lalaki. So, ang tanong, sino ang may dala ng itlog? Yung lalaki o yung babae? Siyempre, yung lalaki. Di ba? So ano na ngayon? So, nauna yung itlog bago yung chicks. Oy, nagbibiro lang ako. Nagbibiro lang ako. Baka akala nung iba, si Doc talaga si Raul. So, nagbibiro lang ako. Pero anyway, sana naintindihan nyo na yung tungkol sa pinag-usapan nating itlog. Okay. So, kung nagustuhan nyo po yung paliwanag ko, mag-thumbs up naman kayo. At syempre, huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe. At pag nag-subscribe, ang susunod yan, i-click nyo na po yung notification bell para sa mga susunod nating video. Okay? So, maganda nga yung tanong no? Ano ba talaga nauna? Yung itlog o yung manok? Basta ako, ang bet ko, yung itlog. Okay? So, maraming salamat po sa inyong panonood. Ako po si Dr. Gary C., ang inyong gabay sa kalusugan. Bye-bye!